Yan, thank you po sa ating mga testimonies. Ngayon naman po, brace yourselves, no? Kasi makakarinig po tayo. Isa sa pinakamatinding leaders ng Christ the Rock Covenant Church International Maine, no? Kahawig po siya ni Coco Martin. Palakpakan po natin si Lord sa buhay ni Brother Jaime. Hi ko. Nadudulas ka. Yan, so sige po, as we start, no, tawagin natin si Brother MJ. Tayo po tayong lahat for our Luke chapter 4. Sige po, let us recite. Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord, and He is Christ the Rock. Now with full faith, let's put on the full armor of God, the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the sandals of peace, take on the shield of faith and the sword of the Spirit. We are covered by the full armor of God. And amen. Palakpakan natin ang Lord. And tuloy-tuloy tayo. Tayo muna tayo for our declaration. Let's declare. And 1, 2, 3. I declare God's incredible blessings over my life. I will experience the surpassing greatness of God's favor. I will witness the demonstration of His power. It will elevate me to a level higher than before. I will overcome every obstacle, outlast every challenge, and live a life of victory. I am more than a conqueror. I declare that God will open up supernatural doors for me. God will accelerate His plan for my life. He will do exceedingly, abundantly, above all I ask or imagine. I am well able. I am equipped. I am empowered. I will experience the double portion of God's anointing. These are all my declaration in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Our Heavenly Father, our Lord and Savior, Jesus Christ, and our Sovereign Holy Spirit, thank you for this evening, for our soaking night. Salamat, Lord. Nawa, Panginoon, punuin niyo po ang lugar na ito ng inyong presensya. At Lord, sa aming pakikinig ng inyong salita, Panginoon, bigyan niyo po kami ng pag-unawa. Lord, bigyan niyo po kami ng karunungan, Lord, upang ma-absorb po namin at ma-apply namin ang mensahe sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord, for the life of our Daddy Bishop and Mami Reb. And together, Lord, yung mga kasama nila nasa Singapore, Panginoon, we are praying, Lord, na patuloy niyo po silang samahan, ingatan, Lord. And I pray, Lord, na mas ma-enjoy nila yung presensya niyo, Lord, sa lugar na yon. Maraming salamat po itong aming dalangin. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na. And salamat sa Lord, no? This is our unang gabi ng ating soaking night. Sabi ko, ano bang pagkakaiba ng soaking night? So, saka miracle night. So, ang ginawa ko po, nag-tuck-in ako. So, para maiba naman. Kasi pag nag-share ako ng word dito, pag miracle night, hindi ako naka-tuck-in. So, nag-tuck-in ako, saka nag-jacket ako. Yeah, para maiba. Yeah. But praise God, no? I believe, no, ang Lord patuloy tayong pinapalago. Amen? So, nandito pa rin tayo sa ating series na, ating team na Unstoppable Rapid Growth in Discipleship. And I want to read Matthew chapter 28, verse 19-20. Yan. Mateo. So, tatagalogin ko po. Nagpa-practice po kasi ng Tagalog. Tagalog po kasi ang Bulacan. Yan. So, kailangan natin mag-practice. Okay? So, sabi ng Mateo chapter 28, verse 16-20. Sabi rito, pumunta ang 11 tagasunod ni Jesus sa Galilea. Doon sa isang bundok at sinabi sa kanila ni Jesus, nang makita nila si Jesus, sumamba sila sa Kanya, kahit na ang ilan ay may pagdududa. So ito yung event na to, alam naman natin to na si Jesus Christ is namatay na, tapos pagkalipas ng 3 araw, nabuhay muli, tapos ito na yung packet na siya. Diba? So packet na siya sa langit, at minute niya na yung mga disciples. Biruin nyo, may nagduda pa.
11 na nga lang yun eh. Di ba? Sabi rito, kahit yung ilan ay may pagdududa. So, yan po ang di ba, yung mga disciples natin. And sabi rito, verse 18, lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Verse 19, kaya puntahan nyo ang lahat ng lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Yan, take note. Sabi mo nga, tagasunod ko. Yan ang sabi ng Panginoon. So, wag nating sasarilinin. Alam nyo po, sa discipleship, hindi tagasunod mo, pero tagasunod ng ating Panginoon. Amen? Yan. And next, sabi rito, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Verse 23, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo at tandaan ninyo, laging akong kasama nyo hanggang sa katapusan ng mundo. Praise God for the reading of this word. Alam niyo pa, pag pinag-uusapan ang soul winning sa discipleship, ito yung number 1 na verse. Diba? Sino rito, kabisado nyo na yung Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Amen? So, alam niyo po, ito every time na naririnig ko yung word na discipleship, parang bakit kaya may mga nag-give up? Sino rito, may mga nakakilala ka ng mga dating sa leader na give up, mga kasama mo sa covenant group na nag-give up, diba? Na parang pag pine-present ang discipleship, parang ang bigat-bigat. Diba? Parang ang tindi talaga ng message ng discipleship na parang yung mga tao, yung iba umaayaw na lang. Diba? Pero ang ating Diyos, ako naniniwala, ang ating Diyos ay isang Diyos ng kaayusan. Amen? Yan, ang Panginoong Jesucristo ay nagbigay ng utos sa kanya mga disipulo na humayo at gumawa ng mga alagad. Hindi niya ito inutos para pahirapan sila. Diba? O kaya makipagkumpetensya, o kaya naman guluhin yung kanilang mga buhay. Alam niyo, nung binigay ng Lord yan, diba? Kumbaga, hindi naman yung parang nasa trabaho ka. Diba? Pag sinabi ng boss, oy, may bago tayong project. Diba? Anong isipin ng mga empleyado? Naku, pagod na naman yan. Diba? Yari na naman tayo dyan. Marami na naman tayong gagawin niya. Marami na naman tayong paperworks niyan. Alam niyo, na-imagine niyo ba yung sinabi ni Lord sa mga disciples, go and make disciples. Ano kaya nasa isip niya? Diba? Ano kaya nasa isip ng mga disipulo? Inisip kaya nila, naku, mukhang matindi na naman mga gagawin natin ito. Mukhang marami na naman tayong makakabangga nito. Diba? Mukhang marami na naman tayong mga kalaban nito. Ganun kayo yung iniisip nila? Or excited sila? Kasi sabi ng Lord, all authority has given to me. Therefore, go and make disciple. Alam niyo, magkaiba kasi yung utos na ang dating sa'yo mabigat. Pero may utos kasi na ang dating sa'yo, excited ka. Amen? So, parang ganito yan eh. Pag inutusan ka, halimbawa, inutusan ka ng presidente, o puntahan mo si governor ganito. Diba? Ipadala mo yung mensahe na to. Iba yung dating mo. Diba? Nakapunta ka doon, nakakotse ka. Governor, pinapapunta ko dito ng presidente. Diba? Iba kasi meron kang authority na dala. Hindi mabigat sa'yo kasi mas mataas na authority yung nag-utos. Amen? Yan. Naniniwala ako na inutos ito ng Panginoong Jesucristo upang ang paglago ng bawat mananampalataya ay mas madali. Amen? Diba? Yung discipleship, inutos yan para yung paglago ng mananampalataya mas madali, mas maayos, at mas mabilis. Alam niyo po, 41 years na yung Christ the Rock. Yan. And ilang taon na ba ako rito? Kasi dito na ako lumaki. Dito na ako tumanda. So, yung laki, konti lang yan. Dito ako lumaki ng konti. Yan, at dito ako tumanda. So, alam niyo po, nakita ko ang difference ng may discipleship at nung wala pang discipleship. May mga tao na parang ang bigat-bigat sa kanila ng pagsiserve sa Lord. Pero nung dumating yung discipleship, parang naiba, dami excited. Diba? Parang iba yung dating nung nagkaroon tayo ng discipleship dito sa church. Amen? Alam niyo po, may kasabihan nga, ako naniniwala na yung discipleship, yung Great Commission,
hindi naman talaga ganun kadali. Sino rito naniniwala, mahirap ang discipleship? Di ba? Di lang mahirap. Sobrang hirap. Di ba? Pero may kasabihan nga, mahirap na, wag mo na gawing komplikado. Di ba? Mahirap na yung trabaho, wag mo nang gawing komplikado pa. Alam niyo sa marketplace, maraming ganyan. Ang hirap na ng pinapagawang project, ang hirap na ng mga may mga kasama ka pa, ginagawa pang komplikado lahat, mas gumugulo pa. Amen? So, sabi mo sa katabi mo, naniniwala ako, hindi ka panggulo. Yeah. So as we follow the Lord Jesus, as we follow the Lord's Great Commission, let us embrace, enjoy, and endure the process of discipleship together. And we ensure that God's presence is with us. Diba? Enjoy lang natin. Diba? Sama-sama tayo, lampasan natin yung mga pagsubok. Diba? At I believe, God's presence is with us. Kaya ang topic natin, yan, sa gabing ito, ang pagdidisipulo na hindi komplikado. Yan. Pwede ba basahin natin? 1, 2, 3. Ang pagdidisipulo na hindi komplikado. Yan. I believe, binigyan tayo ng Lord ng karunungan, binigyan tayo ng Lord ng kakayanan, para yung mga mahirap, mas mapapadali natin, di ba? Yung mabigat, mas mapapagaan natin. Amen? So, paano ba tong nangyari, yung pagdisipulo na hindi komplikado? Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Yan. Siyempre, para maging hindi komplikado, number 1, dapat nababalot ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Sino rito nag-a-agree, iba kumilos yung taong in love? Diba? Walang hirap-hirap dyan. Walang malayo. Diba? Walang mahal-mahal na diba? Pag nagregalo. Diba? Tanong nyo si MJ. Si JM pala, si JM. Kinabasa. Nakita nyo ba si JM kung gaano ka in love? Diba? Walang hirap-hirap. Diba? So, alam nyo, napaka-importante sa discipleship, ikaw mismo at yung mga covenant group mo ay balot ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Ang sabi ng 1, chapter 13, verse 34 to 35. English Tagalog lang, para mabilis. Ang sabi rito, kaya't isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo, magmahalan kayo, kung paano ko kayong minahal, ganoon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Kung nagmamahalan kayo, malalaman ng mga tao na kayo'y mga tagasunod ko kayo. Amen. Alam nyo, mas madaling mag-operate sa discipleship pag ikaw daladala mo yung pag-ibig ng Diyos. Diba? Hindi yung daladala mo yung utos. Ang hirap kaya pag laging daladala mo yung utos na lang, yung trabaho na lang, lagi mong iniisip, yung gagawin. Kaya pag sabi nila, Daddy Bishop, magkakaroon tayo ng anniversary conference. Diba? Ang dala mo pag-ibig ng Diyos. Excited ka. Diba? Agagastos din natin. Mahigit kalahating milyon. Woo! Amen. Diba? We know that God will provide. Excited tayo. Amen? Hindi yung, laki ng gastos na yan. Kalahating milyon? Tayo na lang natin ng i-renovate na lang natin to. Alam mo, yung iba gano'n ang iisipin. Diba? 700,000? Di bilan na lang natin ang sasakyan, may magagamit pa tayo. Pero tayo, excited tayo. Diba? Sino rito excited ka sa 41st anniversary ng Christ the Rock? Amen? So, palakwan natin ang Lord. Bakit ka excited? Kasi may pagmamahal sa puso mo. Diba? Hindi mo kailangan bilangin yung perang gagastusin. Hindi mo kailangan yung tingnan yung sakripisyong gagawin. Ang nasa iyo lang yung love ng Lord. Amen? Yan. Marcos chapter 12, verse 29 to 31. Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan ninyo mga taga-Israel. Ang Panginoong Diyos, ang natatanging Panginoon. Verse 30, kaya mahalin nyo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Sabi mo nga, buo. Yan. Pag minahal pa natin ang Lord, dapat buo. Diba? Hindi yung hap-hap lang. Na? Verse 31, at ang pangalawa ay ito, mahalin mo ang iyong kapwa
tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili, wala nang ibang uutos na higit pa na mas mahalaga sa dalawang ito. So, ano yan? Mahalagang utos ng Lord yan, to love God and to love other people. Alam nyo, kaya mong magmahal ng mga tao kasi ikaw ang unang minahal ng Diyos. Amen? Yan. Unang 1, yan, 3:18. Sabi rito, mga anak, huwag kayong magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa ang tunay na tayong nagmamahalan. So, alam nyo, pagdating sa love, sabi nga nila, action is speak louder than words. And alam nyo sa Bible, yan din eh. Diba? Hindi yung puro, I love you, I love you. Alam nyo yung i-meet mo lang yung covenant group mo every week. Pinapakita mo na sa kanila na mahal mo sila. Amen? Yung umattend ka lang sa covenant leader mo every week, pagpapakita na yun ng pagmamahal. Diba? So, napakahalaga niyan. Diba? Na hindi ka na kailangan hinahabol pa. Diba? Or si Daddy Bishop, hindi na kailangan na pilitin ka pa, magpasa ng devotion. No, hindi na kailangan yon. Why? Kasi it's out of love. Alam nyo, ipakita natin yung pagmamahal natin sa ating mga leader, kala Daddy Bishop and Mami Reb. Diba? By supporting them, diba? Not just words, pero by our actions. Ngayon, praise God, diba? Kasi nandun sila sa Singapore, ginagamit ng Lord, diba? And I believe, no, kahit nasa Singapore sila, tuloy ang gawain ng Lord dito sa Maine. Amen? So, why? Kasi may mga tao, may mga disciples ng Lord na nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa mga leader. Kaya, sige, Daddy Bishop and Mami Reb, enjoy lang kayo dyan. Diba? Kami na po munang bahala dito. Yan. Si Remily na po bahala bukas. Yan. So, praise God. Amen? Yan. Number 2. Yan. Nangunguna sa pamamagitan ng mabuting halimbawa. Kanina, nababalot ng pag-ibig ng Diyos, pero para maging hindi komplikado ang pag-discipleship natin, dapat nangunguna ka sa pamamagitan ng mabuting halimbawa. Tingnan niyo si Apostle Paul, paano niya dinidisciple si Timothy. Ito yung instructions niya. Yan, 1 Timothy chapter 4 verse 12. Yan, unang Timoteo. Sabi rito, huwag mong hayaan na hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Tingnan mo ngayon katabi mo, kabataan ba yan? Yan, so, yung mga kabataan pa yan, no? Mga malalakas pa yan. At gagamitin pa yan ng Lord sa maraming pagkakataon. Amen? Yan, sa halip, maging halimbawa ka. Sabi mo sa katabi mo, maging halimbawa ka. Sa mga mananampalataya, hindi, okay na po yun. Yan, babasa na po ako. Yan, maging halimbawa ka sa mga mananampalataya at sa iyong pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Alam nyo, napaka-importante sa discipleship kasi, lalo na yung mga bago, kung ano yung nakikita nila, yun ang gagawin nila. Pag may mga bago ka sa covenant group, pag nakita nila ikaw, covenant leader ka, yung covenant group mo is on and off, di ba? O kaya nagko-covenant group ka lang kung kailan mo feel. Alam mo, darating ang time, ganun din ang pag-handle niya sa covenant group niya. Di ba? Kung pagdating sa church, ikaw yung tayo rito na matatagal na sa church, alam nyo, dapat pag nag-worship, worship din talaga. Amen? Pag nagtaas ng kamay, taas din talaga. Alam niyo, wag niyo na ikahiya yung pagtaas ng kamay. Di ba? Ako nagtawas na ako eh. Ewan ko lang po sa inyo. Amen? Pwede ba practice natin? Taas natin yung kamay natin. Yan. So, dapat pag nagtaas ka ng kamay para sa Lord, itaas mo na. At pag pumalakpak, lakasan mo na. Amen? So, palakpakan natin ng Lord. Alam niyo, sanayin niyo yan. Kasi, nagpapakita tayo ng magandang halimbawa. Sabi rito, sa pananalita, pag-uugali. Diba? Alam nyo, naalala ko nung karaan, siguro mga last month yata yun, sinusundan ko sila brother Reggie sa papuntang Lagro. So biglang nabangga ako ng tricycle, talsik yung bumper ng Honda Civic. Yung sasakyan ko, talsik.
No, ano eh, magagalit na ba ako? Naka-formal ako galing akong simbahan Alam niyo po, ginawa ko, dinumpot ko yung bumper, binalik ko. Nag-sorry yung tricycle driver, sabi niya, pasensya ka na, pag-usapan na lang po natin. Alam mo yung ginawa ko, sabi ko, kung may pag-away ako, wala namang mangyayari Di ba? Tatagal lang kami rito. Dala-dala, syempre magsiset up pa sa Lagro. Alam niyo, ginawa ko sa tricycle driver, niyakap ko. Sabi ko, sunod, ingat ka na lang. Tapos binigyan ko ng isa. Hindi, joke lang. sabi ko, sir, sunod, ingat po. Kasi baka iba yung mabangga nyo, magkaaway kayo. So, alam nyo, minsan i-challenge yung ugali mo Sa workplace, susubukan talaga yung ugali mo. Di ba? Alam nyo po, itong week, sinubukan ng Lord yung pasensya ko. 4 ang lamesa ko ngayon na inaasikaso. Yan, dahil sa nangyari sa office na isang department is nag-resign. So, very challenging siya. Pero alam mo ang ginawa ko, sa unang araw na sabak ko, nagpatugtog ako ng worship song. Diba? Why? Kasi, kahit magalit ka wala namang mangyayari. Pero kung asikasuhin mo yung mga dapat mong asikasuhin, magiging blessing ka pa kung saan ka nilagay ng Lord. Amen? Yan, sa pag-ibig, pananampalataya, at sa malinis na pamumuhay. Pilipos, chapter 3, verse 17. Yan, sabi rito, ito yung challenge, ito yung ni Apostle Paul. Diba? Mga kapatid, tularan niyo ako. Yan, sino rito, alam niyo po, nung Father's Day, nag-share ako ng word sa office, sa mga father. Sabi rito, ito yung challenge sa ating lahat mga tatay. Sino rito, kaya mong sabihin sa anak mo, tularan mo ako. Di ba? Alam nyo, minsan pag titingnan mo life mo pwede ko ba, yung buhay ko ba, pwedeng gayahin ng anak ko? Alam nyo, sa discipleship dapat ganyan. Malakas ang loob mo na sabihin sa mga dinidisciple mo, tularan mo ako. Di ba? At tularan nyo ang ibang namumuhay pang tulad namin. Kasi wala naman sila ibang gagayahin Alam nga naman dito sila nag-church, dito sila sa covenant group mo sila umaattend ng meeting, tapos ang gagayahin nila sa ibang church. Parang naman yun, di ba? So, kailangan kasi magpakita tayo ng magandang halimbawa. Amen? Yan. So, sabi ng 1 Corinthians chapter 11, verse 1. Bakit tutularan si Apostle Paul? Hindi dahil may ginaya rin siyang iba na pero ito kasi ang ginaya niya. Kaya nga, tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Kaya matapang siya, kaya malakas ang loob niya, sabihin niya sa mga taga-Pilipos, tularan niyo ako, kasi hindi naman siya gumagaya sa iba. Maliban lang sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Alam niyo, ito rin yung natin, kaya nga ang isang Kristiyano, dapat Christ-like Para masabi natin sa mga tao, tularan niyo ako kasi tinutularan ko ang Panginoong Hesukristo. Diba? That is our goal talaga na yung buhay natin, makita si Kristo sa buhay natin. Amen? Yan. Number 3. So, lang po, 10 ito 10. Yan. Nagtitiwala sa Panginoon ng buong puso. Amen? Yan. Alam niyo po kaya minsan nagiging komplikado kasi baka may tiwala ka sa sarili mo, wala sa Panginoon. Na nagde-disciple ka, humahandle ka ng mga tao, baka ang iniisip mo, yung diskarte mo, paano mo sila i-handle. Di ba? Na kapag merong nagkaroon ng problema dyan, feeling mo, sa'yo yung problema. Pero alam nyo, isa sa mga sikreto ng pagdi-disciple na hindi komplikado is yung magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Ang sabi ng Bible, di ba, all things work together for the good of those who love Him and who have been called according to His purpose. Yan, Romans 8:28. Wala po yan dyan. Naantay nyo, Yan. So, ang sabi ng Jeremiah chapter 17, verse 7 to 8, pero mapalad ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa lamang sa akin. Amen? Yan. Sino rito mapalad? Amen. Yan. Matutulad siya sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng ilog, na ang mga ugat ay umaabot sa tubig. Ang punong kahoy na ito ay hindi na manganganib,
dumating man ang tag-init at mahabang tag-araw, palaging sariwa ang dahon nito at walang tigil sa pamumunga. Amen. Alam nyo, pag nagtitiwala tayo sa Lord, di ba? Pagka binigay mo talaga yung tiwala mo ng buong puso sa Panginoon, kahit out of season, mamumunga ka, makakapag-disciple ka. Di ba? Kahit feeling mo, mahirap mag-share ng gospel sa lugar na to, pero pag nag-share ka ng gospel, mamumunga ka. Kasi nagtitiwala ka sa Panginoon. Amen? Alam nyo, meron tayong goal, 100 daughter churches. Alam nyo, hindi natin kaya sa diskarte lang yan. Hindi natin kaya sa sipag lang. Di ba? Hindi natin kaya sa tiyaga-tiyaga lang. Pero kaya natin yan kasi may tiwala tayo sa ating Panginoon. Kung yan ang direction sa atin ng Lord, baka kaya pang higitan ng ating Panginoon yan. Amen? Yan. Psalms chapter 20 verse 7. Sabi rito, kasi ang discipleship po is spiritual warfare. Hindi naman yan, hindi tayo naipaglaban sa laman, kundi naipaglaban tayo sa spirito. Amen. Nasabi rito, may mga umaasa sa kanilang kabayo at karuwaheng pandigma. Ngunit kami ay umaasa sa Panginoon naming Diyos. Amen? Alam nyo, sa discipleship, spiritual warfare yan, hindi tayo umaasa sa tools na meron tayo, hindi lang tayo umaasa sa strategy na meron tayo, hindi lang tayo umaasa sa anointing na, alam niyo yun, na nakukuha natin sa iba, umaasa rin tayo talaga sa Panginoon. And I believe, yung mga anointing na yan, binibigay ng Lord yan, kasi kailangan natin yan sa laban na harapin natin. Amen? Alam niyo, kinukonek tayo ng Lord. Alam niyo, maganda sa Christ the Rock ngayon, kung anong anointing ang kailangan natin, bigla tayong kinukonek ng Lord. Kung ano yung power na kailangan natin, bigla tayong kinoconnect ng Lord. Diba? Tapos pag in-apply natin sa church, alam natin meron ka agad result. Hindi yung hinahanap natin, ano ba yung magandang strategy? Ano ba yung magandang pamamaraan, paano mawin? Diba? Hindi, ngayon nga sabi nga ni Daddy Bishop nung last Sunday Diba yung hindi na tayo kailangan mag-antay pa ng go signal ng mga tao, ng green lights. Diba? Para humayo. Pag nakakita ka ng opportunity, share the gospel, share the gospel. Diba? Pagka nakakita ka ng opportunity, open the Bible study, open the Bible study. Pag nakakita ka ng opportunity to open a covenant group, open a covenant group. Hindi natin kailangan pa, Daddy Bishop, gusto ko sana mag-open ng ganito. No, because you are authorized. Amen? So report mo na lang, i-testify mo na lang ano yung ginawa ng Lord. Diba? Kasi nagtitiwala tayo sa ating Panginoon. Amen? Yan. Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at itaturo niya sa iyo ang tamang landas. Amen. Kasi hindi naman all the time, nandiyan sila Daddy Bishop para instruction ang kung anong gagawin mo. Di ba? Kung aasa ka lang sa mga ganong instruction, alam niyo po, mas magiging mabigat yung discipleship. Pero para mas maging magaan sa'yo, alam mo yun, magtiwala ka sa Lord. At kapag may mga taong kausap mo, alam niyo, sabi ko nga mag-share ka sa 10, may nakakilala na isa, praise God Diba? May tumanggap sa Panginoon na isa, ayos lang yan. Hindi mo kailangan dalihin yung burden na hindi tumanggap yung siyam. Ang importante, nakarinig sila ng gospel. Amen? Minsan kasi yung hindi natin problema, pinoproblema pa natin. Diba? May problema na nga, pinoproblema pa. Minsan yung hindi natin problema, pinoproblema pa. Kaya nagkakapatong-patong na yung problema. Yan. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag mo nang problemahin yun. Yan. Amen? And pang-apat, ito yung ating last. Yan. So pwede na mag-keyboard. Siyempre yung pang-apat, dapat nakababad tayo sa presensya ng Diyos. Amen? Alam niyo po, soaking night ngayon. Nung ginagawa ko nga itong topic na to, sabi ko, praise God, kasi naiba yung title, hindi na Miracle Night. Diba? So dapat nakababad tayo sa presensya ng ating Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, magbabad ka sa presensya ng Diyos. Yan.
Alam niyo, mas madali ang lahat kapag tayo babad sa presensya ng Panginoon. Amen? Yan. Paano ka magbababad? Siyempre, unang-una sa panalangin. Sabi ng Lucas chapter 6, verse 12 to 13, yan. Nang panahong iyon, pumunta si Jesus sa bundok at magdamag siyang nanalangin. Diba? At magdamag siyang nanalangin doon. Kinaumagahan, tinawag niya ang mga tagasunod niya at pumili siya ng 12 mula sa kanila at tinawag niya mga apostol. Alam niyo kay Lord, bakit hindi ganoon ka komplikado yung pagdi-disciple? Simple lang kasi nagbabad siya sa panalangin. Bago niya tinawag yung mga apostle, talagang nagbabad siya sa prayer. Si Jesus na yun tayo pa kaya? Diba? Kaya napakahalaga tayo, nagbababad talaga tayo when it comes to prayer. Amen? Yan, sabi mo sa katabi mo, nag-pray ka na ba? Yan. So, yan, next verse, sabi rito, Mateo chapter 26, verse 36. Yan, and 41 to 40. Sabi rito, pagkatapos, pumunta si Jesus sa mga kasama niya, sa mga tagasunod niya, sa lugar at tinawag niyang Getsemani. Naalala niyo ito, yung aresto na si Jesus. Diba? Pagdating nila roon, sinabi sa kanya, maupo kayo rito, pupunta ako sa banda roon upang manalangin. Aarestuhin na, mananalangin pa rin. Sino rito yung may mga problema ka na, ang response mo kagad prayer. Alam nyo, kami ni Mrs., kapag may mga challenges, nag-overheat yung sasakyan, prayer. Masakit ang ulo, prayer. Hindi mo na kagad biogesic, di ba? Kasi biogesic, kahit walang laman ng tiyan, safe daw eh. Pero hindi yun ang inuuna. Prayer agad. Di ba? Pag sinabi ng JC, masakit yung tiyan niya, prayer. Pag may pinagdadaanan yung mga dinidisciple namin, prayer agad. So, bakit napakahalaga ng prayer? Tingnan niyo yung sporty Sabi rito, binalikan ni Jesus ang 3 niyang tagasunod at dinatnan niya silang natutulog. Tulog. Sinabi niya kay Pedro, hindi ba talaga kayo makakapagpuyat kasama ko kahit 1 oras lang? Diba? Si Peter yon. Kung si Joey tinanong yon, basic ang puyat. Diba? Kung si Brother Joey yon, Lord, 1 oras lang, kaya yan. Diba? And sabi ng verse 41, magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu'y handang sumunod, ngunit mahina ang laman. And alam nyo, minsan akala lang natin temptation, yung halimbawa lalaki ka, may dumaan na sexy babae, temptation yan. O kaya babae na may dumaan na malaking katawan na lalaki, opa, temptation yan. Na minsan ang akala lang natin temptation, yung pwede kang kumita ng malaki kahit anong gawin mo, kahit illegal. Yan lang yung nakikita nating temptation. Pero alam niyo si Satan, meron siyang ginagamit na temptation na kapag na-tempt ka, hihinto ka sa pagdidisciple. Minsan ipapakita niya sa'yo, nakakapagod. May mga pagkakataon, ipapakita niya sa'yo, magastos na yan. May mga pagkakataon, kita mo, habol ka ng habol, di ka naman pinapansin. Text ka ng text, di ka naman nire-replyan. Ihinto mo na yan. Ano yung temptation yan? Na minsan ma-realize mo, sayang ang oras ko rito sayang ang pera ko rito sayang yung effort ko rito Na pag kumagat ka sa ganun, hihinto ka talaga sa pagdi-disciple. Nandito tayo ngayon, we are growing in discipleship. Huwag tayong makinig sa mga temptation na yan. Minsan may mga tao pa magsasabi sa'yo, diba? Ba't mo ba ginagawa yan? Diba? Every Sunday na lang, nasa church ka. Diba? Hindi mo na nai-enjoy ang buhay mo. Diba? Ang gagawin mo naman, gusto mo mag-rides na lang tayo every Sunday. Diba? Akit tayo ng Tagaytay, akit tayo ng Rizal, akit tayo ng bundok. Diba? Alam mo, may mga pagkakataon, pagkaganon, temptation yan Tapos may kita mo na lang yung sarili mo, ang layo-layo mo na sa pinapagawa ng Panginoon sa'yo. Amen? Panalangin. And of course, sa salita ng Diyos, dapat nagbababad din talaga tayo.
Kasi alam nyo, sabi ng Joshua 1:8, sabi ng Lord, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kasulatan. Pagbulay-bulayan mo ito, araw at gabi, para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Amen. Alam niyo yung pagde-devotion, minsan talaga, sino rito na-challenge ka sa pagde-devotion? I believe, nakikita ko rin naman na na-challenge about this. Kasi kung di tayo nag-challenge ng pagde-devotion, lahat tayo, nakapasa na tayo ng devotion, alas 7 pa lang ng umaga. Amen? Pero, alam nyo, may mga kanya-kanya tayong challenges na minsan yung devotion natin, nagagawa natin sa tanghali, sa hapon. Pero, alam nyo, napaka-importante pa rin, babalik ka pa rin sa salita ng Lord. Amen. Regardless, hindi ka naman pinipuwersa diba? Pero kung kaya mong gawin ng maaga, then do it. Diba? Kung kaya mong gawin sa umaga, mag-pray, tapos sa kalagitnaan ng araw mo, mag-devotion ka, do it. Importante, babad ka sa prayer at babad ka sa salita ng Lord. Amen? And of course, ang dapat, paano ka magbababad sa presensya ng Diyos? Siyempre, sa mga pagtitipon. Yan. Sige, next. Pagtitipon. Yan. Islang kasi ako Tagalog. Sabi ng Mateo chapter 18, verse 19 to 20, sinasabi ko rin sa inyo na kung magkasundo ang dalawa sa inyo rito sa mundo na ipanalangin ng anumang bagay, ipagkakaloob ko ito ng aking amang nasa langit. Sapagkat kung saan may 2 o 3 nagkakatipon, dahil sa akin, kasama nila ako. And sabi, mahaba na yung oras mo Yan. So, praise God kasi nandito ka ngayon. Alam nyo, dapat lagi ka excited pumunta ng church. Lagi ka excited pumunta sa mga ganitong gathering. This is our fireplace, di ba? Alam nyo, pagka hindi ka na pupunta sa covenant group mo, on-off ka sa church, on-off ka sa mga ganito sa soaking night natin, manghihina ka Nakakapanghina talaga spiritually yan. Diba? Kaya napaka-importante na lagi ka sa lugar kung nasa ng presensya ng ating Panginoon. Amen? And of course, last, syempre dapat nakababad ka sa banal na spirito. Ang sabi ng Gawa chapter 1 verse 8, ngunit pagdating ng banal na spirito sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan na ipahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin. Mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa buong mundo. Alam nyo, napaka-importante na every day we recognize the presence of the Holy Spirit in our life. Napaka-importante na nagpapapuspos tayo sa banal na spirito. Kailangan natin yun. Diba? Kasi ang banal na spirito, siya yung ating kasama araw-araw. Bagamat alam naman natin, di ba, na ang Diyos is omnipresent, pero kasi siya yung binilin sa atin. Na magiging kasama natin sa hirap at ginhawa, magiging kasama natin sa lahat ng laban, sa lahat ng challenges na kakaharapin mo. And of course, makakasama rin natin sa mga celebration sa buhay mo. Amen? So, magubad tayo sa presensya ng Holy Spirit. And kung ano mang power, kung ano man yung anointing na ibinigay niya sa atin, gamitin natin for the glory of God. Amen? And last verse, ang sabi ng John chapter 15 verse 5, ako ang puno ng ubas, at kayo ang aking mga sanga. Ang taong mananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Wala talaga.
Kahit anong talino mo, kapatid, pag hiwalay ka sa Lord, wala kang magagawa. Kahit gaano ka katalented, pero kung hiwalay ka sa Lord, wala kang magagawa. Kahit magbasa ka pa ng mga leadership book, diba? Lagi kang makinig ng mga leadership inspirational message, pero malayo yung puso mo sa Lord, wala kang magagawa. Because ang Diyos lang talaga ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Ang Diyos sa atin ang nagpapalago pagdating sa pagdi-disciple. Diba? At ang Diyos din naman na magpapalago sa mga dinidisciple mo. Huwag mong isipin na ikaw yung nagpapalago sa kanila, na yung effort mo yung nagpapalago sa kanila. No. Alam niyo po, nung nag-preach si Pastor Joshua rito, alam niyo, nung una siya nag-preach, sabi ko, ano ipipreach ko? Diba? Ang husay ng Lord sa buhay ni Brother Joshua. Amen? So, excited na ako. Yung marinig ko mag-preach dito si Brother Joey. Amen? Diba si Brother Reggie? Yung siya mag-share ng word dito. Diba? Si Brother JM, antay niya pagkatapos ng kasal. Amen? Yan. Si Brother MJ, yan. Pag narinig din natin nag-preach siya last time, diba? Alam nyo, grabe ang ginagawa ng Lord sa church. Grabe ang ginagawa ng Lord sa Christ the Rock. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang bibitaw. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, sumabay ka sa ginagawa ng Lord. Amen? Sino rito excited ka na next year, nasa Singapore ka? Amen? So, alam nyo, maganda Singapore. Maganda ang Singapore. Yan. And sabi kay Mrs., pag pwede ka na mag-leave, pupunta na tayo ng Singapore. Alam niyo, di kami matuloy-tuloy kasi di siya pinapayagan sa office eh. Pero I believe, no, lahat tayo gagamitin ng Lord effectively kung magtitiwala na tayo sa Panginoon. Amen? Tayo po tayong lahat and let us pray. Lord, thank you for your presence this evening. Thank you for the message, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na pagdating sa inyo, walang mahirap, Panginoon. Alam po namin na pagdating sa inyo, walang imposible. And Lord, because of the sovereign Holy Spirit, and because of the authority na nanggagaling sa aming Panginoong Jesucristo, we can do all things through Christ who strengthens us. Patuloy niyo po kaming samahan, patuloy niyo po kaming gabayan, and we are praying, Panginoon, na sa lahat ng aming ginagawa, sa pag-aala, sa pag-share ng gospel, sa pagdi-disciple ng mga believers, kayo po ang mabigyan ng kapurihan, kayo po ang maitaas, at kayo po ang maparangalan. Ito po ang aming dalangin in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen.